Genesis chapter 36, verses 1 through 19. Ang mga lahi ni Esau. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Esau na tinatawag ding Edom. Nakapag-asawa si Esau ng mga babaeng taga-Kanaan. Sila'y sina Ada na anak ni Elon na Heteo, si Oholibama na anak ni Ana at apo ni Zibeon na Heveo, at si Basemat na kapatid ni Nebayot na anak ni Ismael. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Elifaz. Ang anak niya kay Basemat ay si Ruel. At ang mga anak niya kay Oholibama ay sina Jeus, Jalam at Kora. Sila ang mga anak ni Esau na isinilang sa Kanaan. Dinala ni Esau ang kanyang mga asawa at anak, ang lahat ng sakop ng kanyang sambahayan, pati ang mga ari-arian at mga hayop niya na naipon niya sa Kanaan. At lumipat siya sa isang lupain na malayo sa kanyang kapatid na si Jacob. Sapagkat hindi na sila maaaring magsama sa isang lupain dahil sa dami ng mga ari-arian nila, at ang lupain na kanilang tinitirhan ay hindi sapat sa kanila dahil sa dami ng mga hayop nila. Kaya tumira si Esau na tinatawag ding Edom doon sa kaburulan ng Seir. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Esau na ama ng mga Edomita na nakatira sa kaburulan ng Seir. Ang mga lalaking anak ni Esau kay Ada ay sina Elifaz at si Ruel kay Basemat. Ang mga anak na lalaki ni Elifaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam at Kenaz. May anak ding lalaki si Elifaz sa kanyang asawang alipin na si Timna. Siya ay si Amalek. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ang mga anak na lalaki ni Ruel ay sina Nahat, Zera, Shama at Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Ang mga anak na lalaki ni Esau kay Oholibama na anak ni Ana at apo ni Zibeon ay sina Jeus, Jalam at Kora. Ito ang mga lahi ni Esau na mga pinuno ng Edom. Ang mga lahi ng panganay na anak ni Esau na si Elifaz na naging pinuno ay sina Teman, Omar, Zepho, Kenaz, Kora, Gatam at Amalek. Sila ang mga pinuno sa lupain ng Edom na nagmula kay Elifaz. Sila ay nagmula sa asawa ni Esau na si Ada. Naging pinuno rin sa Edom ang mga anak ng Ruel na sina Nahat, Zera, Shama at Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Naging pinuno rin ang mga anak na lalaki ni Esau kay Oholibama na anak ni Ana. Sila ay sina Jeus, Jalam at Kora. Silang lahat ang lahi ni Esau na mga pinuno ng Edom. Genesis chapter 36, verses 20 through 43. Ang mga lahi ni Seir. Ito ang mga anak na lalaki ni Seir na Horyo na nakatira sa Edom. Si Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dishon, Eser at Disan. Naging pinuno rin sila ng mga Horyo na mga lahi ni Seir na unang tumira sa Edom. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Heman. Si Lotan ay mayroong kapatid na babae na si Timna. Ang mga anak na lalaki ni Sobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Zepho at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Ayas at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng bukal doon sa ilang habang nagpapastol siya ng mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay sina Dishon at ang babaeng kapatid na si Oholibama. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Esban, Itran at Keran.
Ang mga lalaking anak ni Eser ay sina Bilhan, Zaavan at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Disan ay sina Uz at Aran. Ang mga pinuno ng mga Horyo ay sina Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dishon, Eser at Disan. Sila ang mga pinuno sa bawat lahi ng mga Horyo na may pinamamahalaang lupain sa Seir. Ito ang mga hari ng Edom noong panahon na wala pang mga hari ang mga lahi ni Israel. Si Bela na taga Dinaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay ni Bela, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na taga Bosra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husam na taga Teman. Pagkamatay ni Husam, pinalitan siya ni Hadad na taga Avit na anak ni Bedad. Si Hadad ang tumalo sa mga Midyanita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Saul na taga Rehoboth na malapit sa ilog. Pagkamatay ni Saul, pinalitan siya ni Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan na anak ni Akbor, pinalitan siya ni Hadar na taga Pau na ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mezahab. Ito ang mga naging pinuno sa mga lahi ni Esau na ang angkan at lupain ay ipinangalan sa kanila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel at Iram. Sila ang mga pinuno ng Edom ayon sa kanilang sinasakupang lupain. Ito ang mga lahi ni Esau na tinatawag ding Edom na pinagmulan ng mga Edomita. Mula kay Iso, nabuo ang isang bansa. Ang kanyang lahi ay dumami, mga pamilya, mga pinuno at mga lupain na kanilang pinumahalaan. Sa Edom, naitatag ang kasaysayan. May mga lungsod, may mga pinuno at may mga hari. Bago pa magkaroon ng hari ang Israel, may mga hari na sa Edom. Hindi siya ang pinili, pero hindi siya pinabayaan. At mula sa kanya, umusbong ang isang kaharian. Ngunit habang lumalakas ang Edom, isang panibagong kwento ang magsisimula. Isang binata, minahal ng kanyang ama, pero kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Isang panaginip na hindi nila matanggap. Mula sa inggit, nagsimula ang pagtaksil. At sa isang iglap, ang kapatid ay ibinenta. Ito ang simula ng kwento ni Joseph at ng plano ng Diyos na hindi kayang pigilan ng tao. Genesis chapter 37. Abaman ang susunod na kabanata mula sa ArcLight Studios kung saan nabubuhay ang kasulatan.